Mapagpalang araw po sa ating lahat. It's a great privilege to have our big podcast. Our church, Bahay ni Manuel, are blessed enough to have servants in church ministries such as transportation, music, kitchen, teaching, and preaching ministry. Atin pong malalaman kung paano nagsimula ang ating mga guests sa pagtawag sa kanilang ministeryo sa panambahan, kung paano sila tumugon, kung paano nila isinagawa, kung may mga naranasan ba silang problema or kung ano ang mga struggles nila sa ministry. Malalaman po natin iyon sa ating podcast na pinamagatang Servanthood. It's an honor na makasama ang isa nating kapatid na tumugon at patuloy na ginagamit sa transportation ministry sa buhay ni Kuya Francis. Welcome Kuya Francis sa ating podcast. Thank you, Kuya Eugene. Maraming salamat sa opportunity na binigay ng Bahay Panambahan na to na maging isang guest sa PIF podcast natin. Amen. Ako nga pala si Francis Lantixi, married, 34 years of age, tubong taga Zamboanga City, and nagtatrabaho bilang nasa industry ng fashion industry ng Jawahir. Kuya Francis, paano nagsimula ang journey mo as a Christian? Saang church ka unang nagsimba? Nagsimula ang aking Christian journey nung unang pagdating ko sa bansang Saudi Arabia. Isang kapatid na lumapit sa akin, and then doon nag-explain niya sa akin kung ano ba yung kung kilala ko ba ang ating Panginoong Jesus. Doon nagsimula ang aking journey bilang isang Kristiyano. Mga anong year po yun, Kuya Francis? Sa pagkakaalam ko, nasa 2020 February siya nangyari. Almost 4 years na po pala. Maaari mo po bang i-describe sa amin kung ano po ang ginagampanan yung role sa Bahay Panambahan? Sa ngayon, ang ginagampanan kong role sa Bahay Panambahan ay nasa Transpo Ministry. Gaano katagal na po kayo sa Transport Ministry? Sa pagkakaalam ko, yung tagal ko sa Transpo Ministry ay nasa 1 year and 6 months po. 1 year and 6 months. With those years, may na-encounter po ba kayong mga struggles or suliranin sa pagsiserve as a transport ministry? Unang-una, ang mahirap talaga sa pagiging Transpo Ministries ay kami yung unang nagigising sa umaga. And mga anong oras ka ko yung nagigising? church service po kasi talaga ng BNE nagsisimula po ng 9:30, so usually nagigising kami ng mga around 7 a.m. po ng umaga. So, may mga times din po talaga na struggle po bilang isang Transpo Ministry ay yung mga kapatiran po talaga na minsan hindi po sila nagte-text. Prior that night po na naka-schedule po yung Transpo Ministry namin sa GC namin sa aming pastor. So, doon pa lang doon nalalaman na naman namin kung sino yung mga hatid at saka sundo po namin. So, isa din po sa mga struggle po is yung pag sumasakay na po yung mga kapatiran. Then, wala po silang care pagdating sa mga sasakyan po ng kanilang sinasakyan. So, what's wrong? What's wrong? Okay. Okay. Give me a water. Hindi sa lingid po sa ating kaalaman ay lahat po naman ng drivers natin, alam mo naman po natin na nandun po yung care sa mga sasakyan. So, nandun po kailangan yung pagdahan-dahan po talaga sana ng pagsara ng pinto ng mga sasakyan. Kasi po talagang minsan yung mga kapatiran, wala po talagang napakabagsak po at saka masakit po sa tenga pag naisasara yung pintuan. Pag mga ganun sitwasyon, Kuya, sinasabihan mo po ba sila? May mga times po na pinagsasabihan ko po talaga kasi napakahirap din po minsan na baka sabihin pa na napaka-conscious mo sa sasakyan mo pero hindi nila alam na iniingatan natin yung mga sasakyan na ginagamit natin sa ating ministeryo. Usually po, Kuya, yung mga sinusundo nyo po, malalayo po ba yung mga to or malalapit lang? There are times na... Yeah, may mga times din po na malalayo. May mga times din po na malalapit. Depende rin po sa location ng mga susunduin nating mga kapatiran po na nasa area lang po ng Riyadh. Yung pinakamahaba mong travel time na magsundo?
Around yung pinakamatagal ko na travel time siguro is around 1 hour, I think. 1 hour. Traffic po siya. Traffic po yan, yung 1 hour na yan. Isang- Papunta pa lang po yun. Then pabalik, it depends din po sa travel time din po ulit ng traffic. Kasi doon po nakadepende yung... kasi yung maluwag naman po talaga yung daan ng yung dinadaanan. At ang pinaka main problem lang po is yung traffic lang po talaga. Yung traffic talaga, inevitable po talaga yan. Pero kahit halimbawa, isang tao lang yung susunduin mo sa malayo, anong pakiramdam mo pag ganun? Yung feeling naman, mutual pa rin naman. Either marami or konti yung ihahatid or susunduin natin. Isa talagang na buong puso naman tayong hindi nagrereklamo kasi part po yun ng bilang isang naglilingkod sa ministeryo ng ating bahay panambahan. May times na ba na meron kang nakasamaan ng loob sa mga sinusundo nating kapatiran? Amen po. Totoo po yun. Kasi may mga times po talaga na habang kinakausap mo sila kasi para maiwas na rin po yung minsan na para hindi lang po maboard ang isang driver, kailangan din po natin makipag-usap sa ating mga pasahero, sa ating mga kapatiran. So may mga times din po na tinatanong mo sila regarding sa mga bagay-bagay tulad ng bakit na sila hindi dumadalo, bakit ngayon lang sila dumadalo. So doon ko na nakikita kung paano yung struggle nung bagay na yun. Kuya, may mga sinusundo ka na malalayo at meron ding malalapit. Was there a time na nag-share ka ng gospel sa kanila? Yes. Hindi naman ako all the time na nag-share po talaga ng gospel. Pero meron po talagang time din na nag-share po ako ng gospel. Bilang lingkod po ng ating Panginoon, kailangan po natin number one is to priority is to share our gospel to everyone po. Was there a time po ba, kuya, na may susunduin ka pero ayaw mo? Yes, totoo po yun. May time po talaga na ayaw mong sunduin kasi yung tagal po talaga ng pag-aantay. Binigyan na po ng time yung mga kapatiran natin ng ganitong oras. Pero manghihingi pa sila ng 10 to 15 minutes. Alam naman nila po na nasusunduin sila ng ganitong oras. Gabi pa lang po ng service is sinasabi na po kung anong oras susunduin. So, hindi po talaga minsan maiwasan yung mga ganong bagay. Malimit po bang mangyari sa inyo yung ganyang sitwasyon? Madalas din po Madalas. nangyayari. Ito po ba ay isinanggunin nyo na sa transport ministry head? Maraming beses na naririnig natin na imbis na ma-appreciate tayo ng pamilya natin na ikaw ay nagsiserve sa ating Panginoon, sa bahay panambahan ay sila pa ang nagiging balakid dito. Ito po ba, kuya, ay naranasan mo rin po? Sa kasalukuyan po, hindi ko pa siya na-experience kasi yung wife ko is kasama ko siya dito sa bansang ito. May mga naririnig akong sa ibang kapatiran na ganong senaryo. So, hindi ko pa siya na-imagine kung paano nila na-handle yung ganong sitwasyon. Kailangan po talagang makita rin po sa bilang isang role model din po sa ating bahay panambahan bilang ginagamit po sa lingkod ng ating Panginoon. Kuya, sa pagsiserve mo kay Lord, how do you see yourself 10 years from now? Sa pagsuserve ko kay Lord, nakikita ko yung sarili ko 10 years from now, patuloy pa rin yung paglilingkod ko sa ating Panginoon. It doesn't matter kung ilang years akong naglilingkod sa ating Panginoon. Nakikita ko lang yung sarili ko na patuloy pa rin na maglilingkod sa Kanya hanggang kaya ng aking katawan, hanggang kaya ng aking isipan na maglingkod sa ating Panginoon. So, kuya, what do you aspire and what do you want to achieve more? Yung gusto kong ma-achieve more siguro is yung matutunan pa lalo yung mga salita ng ating Panginoon na kailangan lang po talaga natin na mag-seek pa po ng salita ng ating Panginoon. Kailangan pa po natin mag-aral kasi napakadami pa po dapat matutunan po pagdating sa salita ng ating Panginoon. As a servant, kuya, how do you encourage ang mga kapatiran para mag-join po sa transport ministry? Ayun, unang-una, bago sila po magkaroon po ng ministeryo sa transportation, kailangan po talaga nila munang magkaroon ng sasakyan kasi napaka-imposible po sigurong magmaneho ng walang sasakyan
At saka unang-una po, bago po magkaroon ng sasakyan ay magkaroon po muna sila ng lisensya rin po. Kasi Cut ka po. Napakahigpit po talaga ng bansang ito pagdating sa mga Traffic. rules and traffic rules and regulations po ng bansang ito. So pagkatapos po ay kailangan po talaga ng nila ng sasakyan. In your own terms po, define what servanthood is. Servanthood po is obedience to God's will. Kailangan po talaga natin na kung ano yung mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay kailangan po talaga nating tumugon sa bagay na yon. Maging example po din po yung ating Panginoon. Bumaba po siya dito para maglingkod po. So ganun din po nakikita ko yung sarili po natin na maglingkod din po para sa iba. 2, 1, camera, action. Maraming salamat Kuya Francis sa pagbibigay niyo ng oras na may share ang inyong experience as a transport minister. Naway maraming na-encourage at na-inspire to commit to the Lord through transportation ministry. Muli, maraming salamat sa panonood ng ating podcast na pinamagatang Servanthood. Hanggang sa susunod nating podcast, God bless everyone!